Hello, magandang umaga mga kaibigan, mga ka-Alpapi. So this is our second vlog. Yes. At sa ating second vlog, ang ating i-discuss or the topic for today is about, syempre, your rapid test. Your rapid test versus, of course, your swab test. Ayan. Ngayon, in ang topic na ito, no? Kasi dahil sa ating pandemic, dahil sa ating virus, no? In ang topic na ito, bakit nga ba tayo nagpapa-rapid test? Bakit pa nga ba tayo nagpapa-swab test? Ano ba ang difference ng rapid test at swab test? Nakukuha? At kung papanoorin mo itong video na ito ngayon, magkakaroon ka ng idea kung bakit nga ba ginagawa ang rapid test, swab test, at kung saan siya ginagawa. Nakukuha? At kung paano siya gawin. At kung kailan siya gagawin. Okay? So, let's start this discussion, no? Okay? Unahin na natin ang tinatawag nating rapid test. Ayan. So, can you see the whiteboard? Of course, guys, no? Pinakauna, syempre, i-discuss natin is about your rapid test. Bakit nga ba ginagawa ang rapid test? Ayan. So, let's discuss your rapid test. Ayan, rapid test. So, kapag sinabi natin rapid test, from the word rapid, ibig sabihin mabilisan. Mabilisan ito. Mabilisan din ang resulta. Diba? Karaniwan ngayon, syempre, sa panahon ngayon, gusto natin yung mabilis. Tama? Yes, kahit naman kapag ikaw ay nanliligaw, kapag ikaw ay may minamahal, gusto mo, siyempre, agad kanyang sagutin. Tama ba ako? Yes or no? Yes, very good. Ayan. Guys, so rapid test. Ginagawa ito para sa isang mabilisang resulta. Therefore, sir, ano nga ba ang rapid test? Always remember your rapid test is an antibody test. Ibig sabihin, it detects your antibody. Very good. It detects your antibody. Very good. Okay, guys. So, pag sinabi nating antibody, anong specific antibody ang kanyang dinedetermine? Of course, it detects your IgM, and your IgG. Ayan, yan dalawang antibody na yan ang kanyang dinidetect. Your IgM and your IgG. Now, kapag sinabi nating IgM, sir, ano nga ba ang IgM? Kapag sinabi nating IgM, always remember, ayun, letter M, bigyan natin ng code. Ibig sabihin, kaibigan, mabilis. Ayan. Guys, mabilis. Nakukuha nyo ako, yes or no? Yes, very good. Kapag sinabi nating IgM, mabilis. Okay, guys. Next, of course, kapag sinabi nating IgG, ibig sabihin, kaibigan, ito naman yung mas mabagal na magkaroon ng effect na antibody sa ating katawan. Sir, ano nga ba ang difference niyan? Kapag IgM, mabilis, ibig sabihin, kaibigan, ito ang pinakauna sa mga infectious process natin. So, kapag nagkaroon ka ng elevation ng IgM, ibig sabihin, guys, nagkaroon ka ng tinatawag nating recent infection. Nagkaroon ka ng tinatawag nating recent infection. Ayan. Okay, guys, paano naman kapag sinabi nating IgG? Ibig sabihin, tulad ng sabi natin kanina, mas mabagal siyang tumaas or mag-elevate or mag-react kesa sa IgM. Ibig sabihin, IgG, ano ito, kaibigan? G. Go lang. Go lang kasi nagkaroon ka lang ng history of infection. Nagkaroon ka ng history of infection. Ibig sabihin, kaibigan, minsan ka nagkaroon ng infection, pero kaibigan, nalampasan ng iyong katawan. Nakukuha? Yes or no? Yes, very good. Therefore, guys, sa rapid test, ano ang dalawang dinidetect? Of course, it detects your IgM at saka yung tinatawag nating IgG. Now, ano ang next nating katanungan? Karaniwan ang next tinatanong ng mga tao is, who can take the test? Sino daw? Ano, kaibigan? Ang una nating tinatanong or ano? Ang isa sa ating mga tinatanong, who can take the test? Sino ang mga nagtitake ng test na ito? Siyempre, kaibigan, ang mga nagtitake ng test na ito ay yung mga tinatawag nating asymptomatic. Very good. Ayan, mga asymptomatic. Ibig sabihin, mga walang sintomas, walang mga current na symptoms. Of course, sir, ano po ba yung mga sintomas natin? Guys, dapat siya ay no fever, dapat hindi nilagnat, at the same time walang cough. Guys, no, hindi sila inubo, walang cough. At the same time, guys, no sore throat. Guys, wala silang sore throat or pamamaga sa ating lalamunan, or kaya, kaibigan, guys, will have your anosmia. Okay, guys, pag sinabi nating anosmia, this is a medical term. Ibig sabihin, kaibigan, guys, loss of smell. Ano daw? Loss of smell. Loss of smell. Very good. Okay, next. Of course, meron din tayong tinatawag na ageusia. Kapag sinabi nating ageusia, ano po ito? This is the medical term for loss of taste. Ayan, kaibigan, loss of taste. Parang nung minahal mo siya, tama? Nung minahal mo siya, nagkaroon ka ng ageusia. Bakit, kaibigan? Guys, kasi wala kang taste. Tama? Very good. Ayan. Okay, sige po. Loss of taste. Ayan. Isa yan sa mga sintomas ng ating virus, ng ating COVID virus. Nakukuha. Yes, therefore, kapag sinabi nating asymptomatic, dapat walang fever, walang cough,
walang sore throat, guys, at wala ang pagkawala ng iyong pangamoy. At the same time, wala rin ang pagkawala ng iyong panlasa, asymptomatic yun. So usually, ang mga nagtitake ng rapid test, guys, sila yung mga asymptomatic clients natin. Nakukuha? Yes, sila yung mga asymptomatic clients, guys, na nagkaroon ng close contact sa mga tinatawag nating positive cases ng COVID-19 or ng ating virus. Nakukuha. Now, what is the next one? Guys, what is the specimen used? What is the specimen used? Ano nga ba ang ginamit na specimen dito? Of course, ang gagamitin is your blood specimen. Ano daw kaibigan? Guys, blood specimen ang ating ginagamit. Tandaan ha, blood specimen. Nakukuha nyo ko yes or no? So usually ito ay dinadraw in your venous line. Guys, so venous blood ang kinukuha natin dito. At the same time, ano sabi ko kanina? Dahil ito ay rapid test, therefore the results are what? The results are fast. Ibig sabihin mabilis ang kanyang mga resulta. So sir, ilang oras ba ang resulta nito? Okay mga ka-Alpapi, always remember, ang resulta niyan ay mga 24 to 48 hours after i-draw ang blood sa'yo. So lalabas ang resulta. Mabilis ang resulta ang ating rapid test. Nakukuha? Yes, very good. Okay guys, kung iyan ay nakukuha, therefore, sir, ano ang next question? Ano nga ba ang pinagkaiba ng tinatawag nating IgG sa ating tinatawag na IgM? Okay, sige, i-discuss natin yan in details. Okay? I-discuss natin yan. Okay, meron tayong tinatawag na IgM. Syempre, meron tayong tinatawag na IgM. You will have your IgM at syempre, meron tayong tinatawag na IgG. So, ano ang difference nito? Tandaan, kapag sinabi nating IgM, always remember, ito ay short-acting antibody. Ano daw short-acting antibody? But wait, malamang itatanong mo, ano nga ba ang antibody? Kapag sinabi nating antibody, ito yung response ng ating katawan kapag merong infection na pumasok. Nakukuha? Yes, therefore, this is a normal response of the body against infections. Therefore, kapag sinabi nating IgM, siya ay short-acting antibody, pero siya ay mabilis mag-elevate. Ibig sabihin, letter M, mabilis. Tandaan, letter M, mabilis. Kapag nagkaroon ng infection, guys, mag-elevate siya agad. Nakukuha? Guys, pero dahil siya ay nag-elevate agad, maaga din siyang bumababa. Therefore, meron siyang early deceleration. Agad siyang bumababa. Nagkakaintindihan? Yes or no? Yes, very good. Ito ay first to elevate, at the same time, ito ay may early deceleration. Okay, kung ito ay may early deceleration, therefore, always remember, ito ay nagde-detect ng tinatawag nating recent infection. Ito ay nagde-detect ng tinatawag nating recent infection. Ibig sabihin, kay infect mo pa lang. Nakukuha. So usually, nag-elevate ang ating IgM. Kailan? Nag-elevate ito to, guys, nag-elevate ito ng 3 to 10 days. 3 to 10 days, usually 3 to 10 days. 3 to 10 days after being infected. Ayan, mag-elevate ang IgM natin. In contrast naman sa ating IgG, ang ating IgG, sabi ko nga kanina, go lang kasi nagkaroon ka ng history ng infection. Ibig sabihin, kinaya ng iyong katawan. Meaning, ang IgG natin, ito yung ating long-lasting immunity. Ito yung may long-lasting immunity. Okay, usually, ito ay nag-elevate ng ilang days after 14 days. Actually, guys, after 14 days, ito nag-elevate. Usually, after 14 days siya nag-elevate. Nagkakaintindihan? Ibig sabihin, ang dinidetect nito, kapag ito ay tumaas or nag-elevate sa iyo, you have been infected. You have been infected. Ayan, you have been infected or meron kang history of infection. Ayan, history of infection. Okay? So, kung ititingnan natin yan sa graph para mas maintindihan, i-graph natin siya ha. Gawan natin siya ng graph. Okay guys, so IgM. Ang IgM dahil siya ay mabilis, ibig sabihin early ang onset niya. Mag-elevate siya after the start of infection. Ang problema lang, agad siyang nagde-decelerate. Nakukuha? Kaya pala kapag meron kang active infection or recent infection, IgM ang hinahanap natin. Ayan, it is for your recent infection. Ayan, recent infection. Hindi kamukha ng tinatawag nating IgG. Ibahin natin ang kulay, gawin natin kulay yellow. Ayan, guys, your IgG. Ang IgG naman, kapag sinabi nating IgG, always remember, no, mabagal ang kanyang onset. No, mabagal ang kanyang onset, usually 14 days pa ito. 14 days. Usually 14 days bago siya mag-elevate. So usually pababa na ang IgM bago tumaas ang IgG. So dun pa rin siya tataas. Dun pa lang siya tataas. Kaya ang sabi ko sa inyo,
ano ang sabi natin? Ang IgG meron siyang long-lasting immunity. So siya yung maglalast. Nakukuha? Siya yung maglalast hanggang dulo. Kaya pala kapag IgG, it can detect your history. No, history of infection. It can detect the history of infection. Ayan, history of infection. Okay, nagkakaintindihan? Okay, ulitin lang natin ha. Kapag sinabi nating IgM, always remember ito ay ito ay short acting. Ano daw siya? Ito ay short acting. Kapag IgM, siya ay short acting. At the same time, always remember it detects recent infection. It is usually 3 to 10 days, 3 to 10 days bago siya mag-elevate. Hindi kamukha ng tinatawag nating IgG. Ang IgG, long-lasting immunity siya. So usually 14 days. And kaibigan, ano ang dinedetermine niya? Nagkaroon ka ng history of infection or you have been infected. Okay, nagkakaintindihan? Now, let's go over the results. Okay, no, ano nga ba ang resulta niyan? Sir, paano dinedetermine yan? So let's go over your results. Okay guys, so pag-usapan natin ang mga resulta. Okay guys, ito ang pinakahihintay mo, ang resulta, tama? Yes, dahil ito ang kapanapanabik. Ito ang pinakahinihintay mo, ang resulta ng ating rapid test. Tama ba ako? Yes or no? Yes, very good. Okay guys, so ito ang iyong paghihintay. Therefore, i-discuss natin ito. Subukan natin. Siyempre, kapag tinawag nating results, always remember, subukan natin ano ba ang mga possible results natin. Okay, sabihin na nating IgM. IgM positive ka, IgM positive, pero ikaw ay IgG negative. Ayan. Kapag ikaw ay IgM positive and IgG negative, ibig sabihin, ayun, yung letter M positive siya. So, ibig sabihin, nagkaroon ka ng recent infection, meron kang recent infection of the virus. Nakukuha nyo kay yes or no? Yes, very good. With SARS-CoV. Ayan, with SARS-CoV. Ayan. Okay, paano naman kapag ikaw ay IgM positive, at the same time, ikaw ay IgG positive din. Therefore, ibig sabihin kung positive ang dalawa, nagkaroon ka pa rin ng tinatawag nating recent infection. Recent infection with SARS-CoV. Ayan, with SARS-CoV. Ayan, with SARS-CoV. Okay? Sir, paano naman kapag ikaw ay IgM negative, at the same time, ikaw ay IgG positive. Ayan, IgG positive ka. Dahil ikaw ay IgM negative, ibig sabihin, wala kang recent infection, pero meron kang history nito. Tama ba ako? Yes or no? Yes, ibig sabihin, nagkaroon ka ng tinatawag nating previous infection. Nagkaroon ka ng previous infection of SARS-CoV, of your SARS-CoV. Ayan. Paano naman kapag ikaw ay IgM negative, at the same time IgG negative. Negative yung dalawa. Di magdiwang ka na. Tama? Yes. I like it, I love it, I want some more of it. Magdiwang ka na kasi ito, ibig sabihin, no infection. Ayan. Hindi ka nagkaroon ng SARS-CoV sa buong buhay mo. Ayan. Nagkakaintindihan? Okay, yun ang resulta ng ating tinatawag na rapid test. Okay? Now, kung iyan ay iyong naintindihan, syempre, ano ang next nating pag-aaralan? Syempre, ang next nating itatakle in this vlog is of course your what? Syempre, ang tinatawag nating swab test. Ayan, ang pinakahihintay natin, ang tinatawag nating swab test. Ayan. Kapag sinabi nating swab test, of course, remember, this is also your molecular. Ito ang tinatawag nating molecular PCR. Ayan, PCR. Ngayon, itatanong mo sa akin, ano nga ba ang PCR? Of course, your PCR stands for your polymerase. This stands for your polymerase chain reaction. Ayan, polymerase chain reaction. Very good. Ayan, reaction. At syempre kaibigan, no, kung iyong babasahin, kung iyong i-research sa ngayon, ang swab test or your molecular PCR, ito po ang tinatawag nating gold standard. Ito ang gold standard natin ng diagnostic procedure para sa ating tinatawag na COVID-19. Nakukuha? Yes, your swab test is the gold standard as of today. Siya ang pinaka-accurate na magbibigay ng resulta kung ikaw ay infected ng tinatawag nating coronavirus. Ayan. So let's clear this out. Okay, i-clear natin yan. No, pag sinabi nating swab test, pagpatuloy natin ang ating discussion, kapag sinabi nating swab test or your molecular PCR, ayan, pag sinabi nating swab test, ayan, swab test,
or your molecular PCR, ano nga ba ang kailangan nating tandaan? Syempre, always remember, magkakaroon tayo ng swabbing dito. So, usually, this is your nasopharyngeal swab. Ayan. Guys, nasopharyngeal swab. Nakukuha? Yes. Therefore, it involves your nasopharynx. Nakukuha? Okay. Therefore, sir, tatandaan, mga ma'am, mga sir, ito po ang nagpo-provide ng highest accuracy ng result as of today. Nakukuha? At the same time, always remember, no, ito ay nag-i-involve ng 6-inch long swab. 6-inch long swab. Ito ang ginagamit nila. Para siyang cotton buds, no? Kung titingnan mo, para siyang long Q-tip. Para siyang mahabang Q-tip. Cotton buds. Okay? Yung ginagamit natin sa ating tenga kapag tinatanggal natin ang mga dumi dyan. Nakukuha? Yes or no? Yes. Very good. Ayan. 6-inch long swab or Q-tip. Nakukuha? Ginagamit yan usually saan? Pinapasok sa ating both nostrils. Ayan. Guys, no? Gagamitin sa ating mga nostrils. Ipapasok siya and then i-rotate ng about mga 15 seconds each. Ayan, 15 seconds each siyang i-rotate para maging accurate yung pagkuha ng ating secretions at mga tissue doon sa ating nasopharynx. Nakukuha? Yes, very good. Therefore, tatandaan ano ang ginagawa niyan. It directly what? It directly detects, guys, the presence of the genetic material of the virus, genetic material of the virus. Ayan, of the virus. Kaya pala siya ang ating nagiging tinatawag na gold standard. Bakit? It directly detects the genetic material of the virus. Meaning, accurate ang kanyang resulta, lalo na kung tama ang procedure ng pagkakakuha. Now, what is the specimen used? What is the specimen used? Ano ang ginagamit na specimen dito? So usually, ang ginagamit nating specimen is of course your secretions. Nakukuha? Ang concern lang natin dyan, medyo masakit siya. Bakit, kaibigan? Medyo uncomfortable siya kasi ipapasok sa ating ilong. Pero alam ko naman, kayang-kaya mo yan. Tama? Nasaktan ka nga sa kanya, pero kinaya mo, ito pa kaya. Tama? Very good. Sigurado ako, kakayanin mo yan. Nakukuha? Yes, very good. Para naman ikaw ay magkaroon ng accurate result at syempre mawala na ang bigat sa iyong damdamin, ang iyong pagdududa kung meron ka nga ba nitong virus na ito. Ayan, magpa-swab test ka. Nakukuha? Yes, very good. Therefore, ano ang specimen used natin? Of course, it's your secretion. Now, who can take? Sino karaniwan ang mga nagpapa-swab test? Syempre, sila yung mga symptomatic. Ayan, symptomatic. Sila yung mga nawalan ng panlasa, sila yung mga sinipon, sila yung nagkaroon ng sore throat, sila yung mga nilagnat. Nakukuha, kaya kung meron kang sintomas ng mga yan, huwag ka nang magdalawang isip. Of course, ikaw ay magpa-check up na bago ikaw ay makahawa sa iba. Nakukuha? Yes, very good. Ayan, para hindi mo na kami idamay. Very good. At the same time, always remember, no, kailan ito ginagawa? Usually it's 7 to 8 days. 7 to 8 days after exposure, or ito ay usually 3 to 4 days. 3 to 4 days after the onset of your signs and symptoms. So usually 7 to 8 days after exposure, 3 to 4 days after the onset of signs and symptoms. Diyan ginagawa or nirekomenda na tayo ay magpa-swab test. Nakukuha? Yes or no? Yes, very good. Now, ito ang tatandaan. Merong mga pagkakataon na ang swab test natin sumasablay. Nagkakaroon tayo ng tinatawag nating false negative result. Ayan, false negative result. Ibig sabihin, kaibigan, no, negatibo ang naging resulta mo, pero sa katotohanan, ikaw pala ay nag-harbor ng virus na ito. Ikaw pala ay meron nitong virus na ito, pero naging negative yung result ng swab test. Kailan ito nangyayari? Usually kapag too early ang iyong testing. Too early testing can cause false negative result. Kaya sabi natin 7 to 8 days after exposure, 3 to 4 days after the onset of signs and symptoms. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes. So kapag nagkaroon ka ng negatibong resulta, no, huwag ka munang agad magdiwang kasi baka mamaya ito ay too early. Karamihan kasi sa atin ganyan. Tama? Yes. Kapag negative, kaibigan, kapag mali, no, nagiging masaya ka. Pero kailangan itong itama. Tama? Yes, mas masaya pa rin kapag tama. Ito ang isipin mo, no? Sa kanya nga,
nagkamali ka, pero naging masaya ka. Sa maling tao nga, naging mali ka. Sa tama pa kaya? Tama? So para ding sa resulta rin yan. Parang sa resulta din yan ng ating tinatawag na swab test. No? Masaya ka dahil naging negative, pero mas sasaya ka kung accurate yung result. Nakukuha nyo ko yes or no? Sa maling tao nga, naging masaya ka. Doon pa kaya sa tama? Tama ba ko? Yes or no? Yes, very good. You know? Yes. Yeah. Yan. At syempre, always remember, no, kapag ikaw ay nagkaroon ng tinatawag nating improper collection. Ayan, improper collection. Kapag improper ang collection ng iyong result, meaning pwede kang magkaroon ng false negative result. Kaya ano ang dapat mong gawin? Ang dapat mong gawin ay kailangan ang kukuha ng resulta o ng swab test ay yung tunay na may alam. Ibig sabihin yung trained. Nagkakaintindihan? Yes or no? Yes. Very good. Therefore, ang mga gumagawa ng swab test ay yung mga taong nag-training para dito. Okay? Very good. Ayan. Okay, so yan, those are the difference between your swab test at ng ating tinatawag na rapid test. Nagkakaintindihan? Yes. Okay, kung nagkakaintindihan tayong lahat, okay, yan ang ating simple discussion about your swab test at about your tinatawag nating rapid test. Those are the main differences ng ating rapid test at ng ating swab test. Naway meron kang natutunan at sana no i-support mo ang ating YouTube channel, no? Kindly click the button below. Please subscribe. Nakukuha? Yes or no? Yes, very good. Again, guys, this is Archie Alves, no? Mga ka-Alpha P. Okay, guys, ayan, Archie Alves, Alpha P. See you on my next vlog. Salamat sa pakikinig. Kindly like and share. At syempre, pa-subscribe na rin. Thank you, guys. God bless. Yo, peace out. Yes, peace out. Yeah. Okay.